Magandang araw po mga kaibigan. Ako po si Brigadier General Johnny Macanas, Armed Forces of the Philippines Retired, the Vlogging General. Welcome po sa ating channel. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa pagiging matagumpay at mayaman. Sequel ito ng una kong video, I think last Sunday, yung sikreto paano ka maging mayaman at matagumpay. Yung sabi ko, bilangin mo lang ang mga bagay-bagay na nasa iyo na hindi nabibili ng pera. Example, yung kaligtasan, kasiguruhan ba nga mapunta tayo ng langit, meron kang peace and security, meron kang contentment, joy, love. So yun, these are immaterial blessings. Ngayon, idadagdag ko, paano tayo magkaroon din ng material blessings? Yung bahay, kotse, lupa, pera. Pwede yun. Hindi lang yung immaterial na blessings. Pwede rin magsabay yung dalawa. Unahin mo lang muna ang Diyos, ibibigay niya itong immaterial. And then it will follow itong material kasi ang gusto ng Diyos will enjoy life. John chapter 10 verse 10. Anong sabi niya? I have come that you may have life and to have it abundantly. Yung nag-awas-awas na buhay, pwede yan. So, ito, testimony. At testimony sa buhay ko sa pamilya ko, simulan ko sa aking anak nga si Julie Krista Yalong and her husband Ren Yalong. Dito ko isentro. Itong anak kong si Julie Krista, siya yung nag-motivate sa akin, siya ang nag-push sa akin nga mag-seryoso sa pagiging vlogger. Kaya pasalamat tayo sa kanya, ginamit siya ng Diyos para ito may vlogging general na araw-araw may naisishare sa inyo na katuruan galing sa Diyos. So, ito, ang sikreto ng aming pamilya, lalo na itong anak ko si Julie Krista, yung inuna na ang Diyos at sa pag-uunan niya sa Diyos ang buhay niya, isang aspect sa buhay niya yung naging generous, manggihatagon. She freely gives, both husband and wife, si Ren at Julie Krista, they're so generous. Especially yung sa simbahan, yung tinatawag na tithes and offering. Okay? So ito yung testimony ng aking anak na si Julie Krista nung maliit pa siya. Nasayin ako sa Prosperidad, Agusan del Sur. I was then a captain. And then, doon, nagsisimba kami kay Pastor Tom Mascareñas. Shout out po, Pastor Tom, Pastora Choi. Okay, so, one Sunday, sa preaching ni Pastor Tom Mascareñas, nag-challenge siya ng giving offering ba, sacrificial offering, para sa isang Filipino family missionary nasa Vietnam. Itong pamilyang Pilipino na ito, nasa Vietnam na, they're sharing the gospel of our Lord Jesus Christ. Kaya lang, problema, wala na silang makain. Kung walang magpapadala ng suporta sa pamilyang Pilipino ito na sa Vietnam, pauwi na sila. So ako, natats ako, I need to do something para masuportahan yung Filipino family na yon na sharing the gospel of our Lord Jesus Christ sa Vietnam. So, kaming dalawang mag-asawa, nag-usap na kami, bibigay. Kaya lang, itong mga anak ko, kinausap ko rin kasi sabi sa Proverbs na train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, ang mga anak namin, bata pa lang, tinuruan na namin na magbigay, tithes and offering, generous. Okay? So, kinausap ko si JR at saka si Krista kasi yung panganay, si Marie, high school na noon, wala sa amin sa Prosperidad. Okay, so kinausap ko na kung pwede, bawasan nila yung allowance nila. Every day, ang allowance nila noon is 5 pesos per day. So bawasan nila piso per day para yung piso per day na yon maipon-ipon, then maitulong sa missionary family sa Vietnam. So si Johnny Jr., pumayag siya kaagad at nagpirma ng parang commitment slip, maliit lang na papel. I commit to give 1 peso per day of my allowance to missions.
Okay? So, walang problema kay Johnny Jr. Ang problema si Julie Krista. May tanong. Sabi niya, unang tanong, Daddy, captain ako noon ha. Sinong may mas malaking sweldo, ang sarhento o ang kapitan? Nagmayabang pa ako. Siyempre, anak, kapitan. Ang sarhento mababa, ako kapitan, ako mas mataas ang sweldo ng kapitan. Mayabang si Captain Macanas. Nako, sumagot si Julie Krista. Kung mas malaki ang sweldo ng kapitan, bakit yung classmate ko na anak ng sarhento, 20 pesos per day ang baon niya. Ako na anak ng kapitan, 5 pesos per day lang. Nako, napahiya ko ng gusto sa harap ng anak ko. Totoo nga naman. Mayabang akong mas matas ang sweldo ko kapitan, 5 pesos per day ang allowance niya, ang baon niya ba? Yung sarhento na anak ng sarhento, classmate niya, 20 pesos per day. Napahiya ko. Palusot. Naghanap ako ng palusot. Ito ang palusot ko. Hindi ko nakasalanan yan. Anak, si mami mo man ang nag-decide ng inyong allowance. Lusot ako. Kaya lang, another question. Ito yung napakahirap. Daddy, bakit ang Diyos, kung siya man ang nag-utos ng missionary family yan sa Vietnam na i-share ang gospel, bakit hindi niya kayang pakainin? Bakit hindi niya kayang i-provide ang needs ng missionary family na yan? Bakit kailangan pang mabawasan yung allowance ko na 5 pesos per day? Mabawasan pa ng peso. Ayaw niya talagang magbigay. Kasi yung anak kong ito, medyo nung bata pa, medyo malaki ang katawan, mahilig kumain. Yung piso, bawas yun. Mababawasan yung snack niya. Kaya ayaw niya talagang magbigay. So, napakahirap na question yun. Nag-isip ako ng matagal bago nakasagot. Lord, help me. Bakit nga naman hindi kayang supplyan ng Diyos yung missionary family sa Vietnam? Bakit kailangan pang bawasan ng piso yung allowance ng bata? Then, I don't know how many seconds, hindi ako nakasagot. Mamaya nag-flash sa akin kasi humingi na akong tulong Holy Spirit na naman. Ito po, ganyan kagaling ang Holy Spirit. Nag-flash. Si Elijah. Ayun, nakasagot ako. Anak, kaya ng Panginoon. Kagaya ng panahon ni Elijah, Prophet Elijah. Di ba, wala siyang pagkain? Okay? So, anong ginamit ng Diyos na supplyan ang pagkain ng propetang Elijah? Uwak. Dinalhan ng uwak ang pagkain, dinala ng uwak. So, the same manner, yung Filipino family na nasa Vietnam, pwedeng utusan ng Diyos ang uwak, kagaya ng panahon ni Propeta Elijah, para padala ng pagkain. But, sabi ko, ito na. Nakakita na ako ng butas. God is a gracious God. God is a blessing God. He wants to bless His people. Ngayon, kung ang uwak ang magbibigay ng pagkain sa Filipino family, paano niya i-bless yung uwak? Uwak lang yun. Ang gusto niya tao. Tayo, ikaw. Kung i-bless mo yung Filipino family sa Vietnam, God will bless you more. Just subukan mo lang, i-test mo lang. I-bless ka talaga ng Panginoon. Ganon ako. Very passionate na kasi nakakita na ako ng butas para lang mabawasan ng piso yung allowance niya. Nung sinabi ko na nga, God will bless you more kung i-bless mo yung Filipino missionary sa Vietnam, lumaki yung mata niya. Ha? Totoo, Daddy? I-bless ako ng Panginoon. Yes, anak! Ang faith ng bata, grabe. The faith of a child. Ito na. Okay. Sige, Daddy, payag na ko. Give me yung commitment slip. Maliit lang ng papilyon Pipirman ko na. So, ang in-expect ko, 1 peso per day lang, bawas lang. Nagpirma siya. Nung ibalik niyang papel sa akin, nasyak ako kasi ang ikinumit niya 5 pesos per day. Wala na siyang baon. Sabi ko, anak, hindi pwede ito. Magugutom ka. Piso per day lang, sabi ko. Sabi niya, Daddy, di ba sabi mo,
i-bless ako ng Panginoon pag i-bless ko yung Filipino missionary sa Vietnam. Eh, magbigay naman lang ako, wag na yung maliit, malakihan na, para malaki yung blessing na ibabalik sa akin ng Panginoon. Oh, grabe. Unforgettable moments sa pamilya ko itong usapan namin ni Julie Crista. So, tinanggap ko yung commitment slip niya na 5 pesos per day. Narinig ni Commander Julie, sabi niya, Julie Crista, hindi yan laro-laro lang ha. Panginoon ang kausap mo yan, yung commitment slip. Baka magutom ka. Sige lang mami, daddy. Bahala ng Diyos. Basta naniniwala ako sa Diyos na i-bless niya ako, I will sacrifice. O, yun. Mula noon, wala nang baon si Julie Crista. At yung baon niya, iniipon na naming mag-asawa para i-support sa Filipino family sa Vietnam. Okay? So, first day, okay lang. Walang baon eh. Fasting. Second day, third day, ito na, medyo reklamo na. Gutom na ako, walang snack, kulang yung baon ko. Ito, medyo malaki yung katawan pa niya noon. Gusto niyang kain ng kain. Snack talaga. Eh, wala siyang pag-snack. Mamaya, sabi niya, pwede bang mangutang ng 100? Wala na. Kulban na si Kuma. Ano ba yan? Nag-commit ka? Tapos babawiin mo yung commitment mo, 5 pesos per day, wala kang snack. Hindi, tuloy-tuloy yun. Sabi niya, bakit ka mangutang ng 100? Magnegosyo ako. Okay. Yung misis ko, I think 50% blood niya, Chinese. It runs in blood. Kaya yung apo namin, yung first na apo, si Marco, talagang singkit. Kitang-kita yung pagiging in-check. So, kay Julie Crista, hindi siya singkit. Kailang sa dugo niya, nandun yung Chinese blood na magnegosyo ako. Pautangin mo lang ako ng 100. Yun. So, nangutang ng 100, bumili ng mga candies, kung ano-ano man, dinala niya sa tindahan, sa eskwelahan. So, kung nagtitinda na siya, kung magutom siya, din doon na lang siya mag-snack sa paninda niya. Now, what happens? Nagtinda siya. Bumalik. Sa afternoon. Ang ngisi niya, talagang abot sa tenga ang kanyang ngiti. Tuwan-tuwa. Nabusog ka ba? May ganansya ka? Magkano ang ganansya mo? Sabi niya. Magkano? 50 pesos di. 50 pesos per day. The following day, ganun din. 50, nag-average na 50 pesos per day ang ganansya ng bata. Look, yung 5 pesos per day na ikinamit niya sa Panginoon, right away, ang Diyos nag-reward sa kanya 50 pesos per day. Ang dami niya ng pera. To a point na nung marami na siyang ipon kasi 50 pesos. Tapos napagod na siyang magtinda, magdala-dala ng paninda. Huminto siya sa pagtitinda dahil marami na siyang pera. Yung mga classmate niya magreklamo, Julie Crista, nasaan na yung paninda mo? Ayoko na, pagod na ako. Doon na lang kayo sa kantin. Ayaw namin, gusto namin sa iyo, please lang, magtinda ka ulit. Ganun po yung favor, blessing ng Panginoon. Kaya yung anak ko, naging negosyante dahil sa ganyan na experience niya nung bata pa siya. So, naging foundation niya na yun. Yung experience niya ito, kaya nagninegosyo siya. Kahit nung college na siya, nagninegosyo, ganon, kung ano-anong niluluto, tinitinda, binibenta. Then, yung earnings niya, binibigay sa Panginoon, yung ministry, so-called, kinukontribute. Hanggang, okay, to make the long story short, naging nurse na siya. During those times, 2002 ata nag-graduate, 2012, 13, ganun. Graduate na siya. Ang hirap maghanap ng trabaho ng nurse. So, dinala ko siya sa Mindoro sa assignment ko by that time. At naipasok ko naman na nung tawag na nurse yun, na contractual sa Provincial Hospital ng Oriental Mindoro. Okay, doon siya nagtrabaho. Magkano ang sweldo? Naku, kawawa ang mga nurses natin. Noon, and siguro ngayon, medyo na-alleviate ng konti. Ang sweldo ng aking Julie Crista na nurse,
230 pesos per day. Yung sweldo ng janitor, sabi niya, ang sweldo ng janitor, 260 per day. Siya, 230 per day. So, ganun kaliit ang sweldo niya. But anyway, okay lang sa kanya. At later on, nalaman ko na yung sweldo niya na yun, nakakapiranggot, itinutulong pa niya sa mga pasyenteng Mangyan. Ang Mindoro is home of the Mangyan tribal people. Awang-awa siya sa mga Mangyan, walang maibili ng pagkain, walang maibili ng gamot. Kaya yung sweldo niyang naipon, yan, itinutulong niya sa mga Mangyan. Ganun po, nasanay na siya na magbigay. Yung manggihatagon, giver. Okay. Then, after that, dumating ang panahon na may challenge na mag-mission sa Cambodia. Okay? Remember, yung unang tinulungan niya is missionary family in Vietnam. Ito naman, mission, magpunta na sa Cambodia at gusto niyang pupunta. Sabi ko, anak, ang dami namang dapat tulungan pa sa Mindoro, mag-mission na lang tayo sa Mindoro. Kung pwede, huwag na sa Cambodia kasi magastos eh. Sabi niya, Daddy, may naipon man ako. Sabi ko sa kanya, I will not support you. Punta ka, kaya not I will support you. Kaya, yung ipon niya, ginastos niya, pamasahe and everything, papunta ng Cambodia. Ganun po yung anak ko na si Julie Krista pagdating sa work ng Panginoon, missions, giving, mga dapat tulungan. Grabe kung tumulong. Kaya pumunta siya sa Cambodia, at that, nakabalik. So, ganun, nagsakripisyo. And then, pangalawa na naman, pumunta ulit. Hindi ko na siya pinigilan. Anyway, I think nagbigay din yata kami ng konting panggastos. But basically, yung naiipon niya sa sweldo niya, yung what is left after na natulungan yung Mangyan, ginagamit niya papunta sa Cambodia. Okay na? Ito na yung blessings. Once nga God sees your heart, blessings will always follow. Yung second nga pagpunta na ni Julie Krista sa Cambodia as missionary nurse para tulungan ang mga Cambodians. Then of course, i-share ang gospel ng Panginoon sa mga Cambodians. Yan ang main mission nila. Plus yung take care of the health ng mga Cambodians. Sa grupo nila, may nakilala siya na Filipino-American, sumama rin sa missions, at doon sila nagkakilala. That man is Ren Yalong. To make the long story short, nagkagustuhan sila, nag-fell in love sila, at kinasal. Okay. During those times, 2013 ata 2014, mahirap magpunta sa US as a nurse. Wala pang COVID noon. But ang anak ko, si Julie Krista, madali. Why? Fiancé visa. Ito no, ilang buwan lang, mamaya approve ang kanyang visa, dahil fiancé nga ikakasal. Then, ikinasal sila sa US, wala kami. Okay, so, that was 2013 or 2014. Ngayon, American citizen na si Julie Krista. He's now a full-time nurse sa hospital sa Washington State. Magkano ang sweldo niya? Gusto niyo malaman? Ako, estimate ko lang ito Hindi ko tinatanong. Estimate ko, ang sweldo niya sa isang araw is $40 per hour. So, what's $40 per hour? Times 50, kamo na lang. So, ano ba yun? $40 times ano? 2,000? Okay? 2,000 ba? Yeah, 2,000. 12 hours siya magtrabaho sa isang araw. So, 12, kahit 10 hours na lang. 10 hours times 2,000, di 10,000 per day. Ganun, kalaking sweldo. Ang husband niya, si Ren Yalong, they are working in the same hospital, nasa emergency room, ano siya doon, technician siya, isa sa sinaligan or inaasahan sa hospital. Halos the same ang sweldo nila. Wow, blessing. Grabe, nakabakasyon na ako doon sa kanila one time. Ang laki ng bahay nila.
Big house in a good subdivision. And then, mga sakyanan nila, wow, mga brand new. Ako, sakyanan ni Vlogging General, second hand. Sa kanila, brand new. Si Ren, Toyota Tacoma. Si Krista, I think, Toyota rin. Brand new talaga, cars. Then, they can travel around the world anytime kung gusto nila. Ang tunay na mayaman, itong si Ren at saka si Krista. Ako, kaming ni Commander Julie, mayaman na rin. Kailang hindi kasing yaman itong si Ren at saka si Julie Krista. Kaya isinasait ko itong buhay nila kasi sila yung perfect example na they are rich sa immaterial blessings, yung salvation, peace and security, joy, contentment, love, whatever. Immaterial, they have that riches. And then sa wealth, possessions and everything, meron din sila. Sila ang perfect example. Sila yung imodelo na paano maging rich and successful. At ano yung nakita ko sa buhay nila? Una, God first. Inuna nila ang Panginoon. And then, sa pag-una nila ng Panginoon, at katanggap din sila ng blessing, naging generous sila. Hindi nila sinarili ang kanilang blessings, bagkus inopen ang palad nila at nag-bless. I have an illustration. Here is a mug. Ito na. Dito sa Cagayan de Oro ito, nakapagawa na ako ng mug for distribution ito sa mga loyal subscribers. Okay. This is our life. Okay? Ito ang buhay natin. At dito naman, itong tubig nito, this represents blessings of God from above. Okay? Ang Diyos is a God who wants to bless. Okay? So, ito tayo, tumatanggap ng blessing sa Panginoon. Yan. Outpouring of God's blessing. Yan na, mapupuno na. Puno na po. Okay, kung puno na, at kung ayaw mong magbigay, hakog o greedy, you don't want to give to others, ganito ang nangyari. Ayaw mong ibibigay ang blessing mo eh. Okay. God will bless you more. Okay. Yeah, what happens? Natatanggap mo pa bang blessing? Wala. Hindi ka na makatanggap kasi isinara mo yung buhay mo, yung puso mo sa pagbibigay. Ganyan po ang illustration ng mga taong may kayamanan, may kayang magbigay, kaya ayaw magbigay. Anong mangyari nito? Mauubos yan. Kasi tinakpan mo yung source. Ang nangyari kay Julie Krista, kay Ren, ganito sila. Puno na ang kanilang blessing, hindi nila tinakpan ang buhay nila, open ang kanilang buhay. They want to give. Kaya ito, tuloy-tuloy lang ang blessing, Yan, gawas-awas. Kasi, bigay sila ng bigay. So, I hope, may matutunan kayo dito na illustration na if you want to receive freely yung blessings namin tuloy-tuloy, i-open mo yung buhay mo, magbigay ka sa mga blessings mo para ang blessing ng Panginoon tuloy-tuloy, walang unlimited. Ito ba? Unlimited. Just open your So, mag-inom na lang muna ako ha. Kung sa athlete ba, boxer versus karatista. Ano yung boxer? Pagtanggap mo ng blessing, sinarili mo, ayaw mong ibigay. Boxer ka. If you're a boxer, you will not experience richness and abundance and joy and peace kasi ayaw mong magbigay. If you want to be blessed, you should be karatista. Ano ba? Di ba karate? Yan, Ang karate, nakagano, So, open lang ang Let's freely give our blessing. So, yun lang po ang may share ko. Ito, kay Julie Krista pa lang ito, kay Ren. If you want more sharing on like this, tithes, offering, ano ba yan, I'd like to make a follow back tungkol naman sa buhay naming mag-asawa, paano kami tinura ng Diyos na magbigay. Kasi nung una, medyo Ilocano kami, kuripot.
Di rin kami palabigay nung una, but when God taught us, yan, ang Ilocanong Karipot naging naka-open na yung kamay. So, yan lang po. Shout out po tayo. Boy Gerald. Ito si Gerald, yung kalaro ko sa 3-in-1. Yung parang atoy ko kung magwardya. Yung marunong mag-shot, si Gerald. Marlon Mateo Riparip, Ding Cabanyero, Mario Doctolero, Rolly and Flora Riparip, Cristito Torres, Fermey F15, Arnel Ineria, Kapitan and Mrs. Bong Galit Macanas. Kapitan ng barko ito hindi kapitan ng barangay. Rolly and Flora Riparip, Angela Dulay, Chariana and Charles Basalio, Gerson Ipil. Wow, Gerson. Tagalungganapan, Laak, Davao del Norte. Nabanggit niya sa comment niya na maalala niya yung mga naitulong ko sa barangay nila sa Lungganapan. That was 1988. Gagawa ako ng vlog. Yung experience ko sa Lungganapan. Gerson, kumusta sa Lungganapan I have wonderful memories sa Laak, Davao del Norte. Cesar Abustan. Cesar, you are requesting me to make a vlog about rapture and second coming ng Panginoong Hesus. Nandyan na na-upload na, pahanapin mo lang. Pastor Jaime Espina, Sancian Lorena, Vine Simon, Ray Palomar, Josephine Maala, Roger and Aurora Laksamana, Rinaldo and Luisa Arobil, Salome Bello and husband, Ate Salome. Ibigay mo nga sa akin ang first name ni Kuya para mabanggit ko yung first name niya. Egbert Fernandez, Edgar Monyo, Jam Bostrillo, and Ate Leonida Reyes. Hello, Ate Nida. So, yun lang po. I hope makagawa pa ako ng isang vlog ngayon tungkol sa experience ko sa military, yung request ni Johnny Jr. Para 2 vlog sa isang araw. See you next video.